Kahit sinabi na mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na tutol siya sa pagpapa-impeach kay Vice President Leni Robredo, desidido ang isang grupo na ituloy ito. Hindi naman nagpapatinag ang Vice Presidente. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sila ang grupong desididong magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Binubuo ng ilang propesor at abogado. Isa raw sa pinag-aaralan nila para sa impeachment complaint ang mali umanong impormasyon sa video message ni Robredo sa UN Commission on Narcotic Drugs. Pero may iba pa raw silang dahilan para ipa-impeach si Robredo dahil sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. The speech was a trigger. Ito yung nag-udyok sa amin na teka muna. She seems to be stepping up her ante, using her position as Vice President to peddle lies and distortions of reality. We are still looking into it if she filed the correct SALN, if she declared all her properties in the SALN. Sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Mayo, plano ng grupong ipa-endorso ang kanilang impeachment complaint sa mga kongresista. Tuloy raw ang pagkalap nila ng ebidensya, kahit pa mismo ang Pangulo na ang nagsabing tigilan na ang mga hakbang para patalsikin ang bise. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because it keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. Nabalitaan na ito ni Robredo. Hindi ko pa napanood yung interview. Pero kung sinabi niya yun, tingin ko para naman yun sa bansa natin. Sa unang pagkakataon, matapos sumingaw ang impeach Leni moves, pinanindigan ni Robredo sa harap ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang mga puna sa pinadalang video message sa UN. Wala raw mali sa kanyang ginawa. Wala tayong sinabi doon na hindi totoo. Gagawin natin ang lahat kahit pubugbog na tayo. Di raw siya nag-aambisyong maging Pangulo. Handa raw siya makipagtulungan sa Pangulo sa kabila ng mga issue. Parati naman akong para sa working together. May sagot din ang bise sa grupong gustong ungkatin ang kanyang SALN para maging basehan ng impeachment. Yung SALN hindi siya yung parang pinakabasehan eh. Tingnan nila yung pagbuhay, tingnan nila kung saan ako nakatira. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga leader ng Kongreso sa apela ng Pangulo? Ginagalang ko yung opinion ng ating Pangulo, Ngunit meron pong mandato sa amin ang konstitusyon to process any impeachment complaint. Don't treat impeachment lightly. It's a very serious allegation, very serious charge, and with very serious effects. Matatanggal po sa office ang isang high-ranking government officials. Aminado ba ng grupong nasa likod ng impeach Leni na taga-suporta sila ni Duterte, wala raw kinalaman ng Pangulo sa hakbang nila. Even if President Duterte will say, tigilan na natin to, we cannot just simply turn our heads and say, tigilan na natin to. We are followers but we are not blind followers. We're not the President's minions. Sa kalagitnaan ng press con, nakasagutan ni Rivera ang dalawang miyembro ng media. Sabi nyo kanina para suporta daw kayo ni Duterte. It does not make us a principal. It does not make Duterte our principal. We support him. That's a common goal. But that is not for... ibig sabihin, pag 5 kami lahat, Duterte supporter, si Duterte na ang aming backer. Hindi po totoo yan. Parang pang-LP ata yung dialogue na yan. Hindi po para sa amin yan. Just an addition to that, no? Excuse me, wait, hold on, you're out of order. Wait. Sorry, sir, you're out of order. If there is a question, okay. If there is a... Hold on, sir, excuse me. Sir. Sir, excuse me. Okay, enough. Sir, please stand down. Stand down. Okay. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.